Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga fire sign ngayon o within 1 week from now? So may ano tayo dito, King of Pentacles. Kaya bali-baliktad naman itong mga to. May another king. So ito yung current na to. Sabihin natin ito future. Ha? So current situation, ayan. May problem sa money. Particular tong lalaki. Ayoko naman gawing third party na naman to. Although, baliktad to. Tapos dalawa lalaki. Ayoko. Okay? Hindi ko nababibe na ganun. So, mag-focus na lang tayo sa financial issues. So, yung lalaki dito may financial issue. Ngayon, ito yung current, diba? Ito yung future. So, pagdating sa future, so, yan na yung within 1 week from now. So, yung lalaking yan, ang gagawin niya, magkakaroon siya ng initiative na ayusin ang problema niya. Kung baga, ang gagawin niya, magigain siya ng wisdom. Mag-aaral siguro. O ewan ko. Siguro, hingi siya ng support, advice, kung paano susolusyonan ang problema niya sa pera. Pero una sa lahat, kakalmahin niya muna ang sarili niya. Para makapag-isip ng tama. Ganon eh. Pero dahil huli, yung Ace of Wands, so may good news na babarating. So, lalaking fire sign lang to, ha? Wala namang ibang tao dito, kundi fire sign lang. Punta na tayo sa susunod. Dalawa na pala to. Grabe, namamawis, oh. Ang init. Ano ba tong sobriety? Napin ko lang sa internet. Sobriety. Hindi lasing. Ano ba yun? The fact of being sensible and serious. Kasi may iba sa inyo na para bang ito walang confidence. Pero ito babalik yung confidence. Ano tong problema dito? Pessimistic yung iba sa inyo. Masyadong critical. So, sa madaling salita, nagpo-procrastinate. So, ang maganda,
Hindi na magpo-procrastinate yung iba sa inyo. Kasi ano to, celebration card. 'Di ba? The Sun. Action card din to. Happiness, good luck, sabi. So, yun lang iniisip kong problema dito. Pessimistic. Dito kasi, ano to, sabi nga doon sa sobriety, nakalagay sobriety. Hinanap ko sa internet, the fact of being sensible and serious yung meaning. So, ang dating di na magpo-procrastinate. Kasi ano to, illusion, di ba? Yan yung procrastination card. O wishful thinking, more like, wala siyang ginagawa. Pero, wala siyang ginagawa sa gusto niyang mangyari. Kaya, nag-imagine na lang ito, bibring niya sa reality yung naisip niya, di ba? Siya yung kusang gagawa o siya yung kusang tawag dito, magmamanifest ng kanyang wish by action o through action. So, ayan, ganun dating. Kasi itong 8 of 7 pala to. 7 of Cups pag upright. Yan yung nagwe-wish ka lang. Gusto mo ma-surprise ka na lang kusang mangyari. Ito, ikaw sa sarili mo ang tawag dito, gagawa ng way para mangyari yung wish. So, ayan, magsasaya. Okay? Ganun dating. Wala na may ibang tao dito kundi kayo lang. Tayo sa susunod. Ito siguro dagdagan na natin para mas klaro. Challenging mo. Ano to? Kasi sasabihin ko sana na homesick. Pero may tayo dito, 7 of Wands. Tapos, bumaliktad yung the Tower. Ano to? May problema dito, oh. Dagdagan na natin to. Yung dagdag natin. 5 of Cups. Umiiyak na to. Ay, homesick din pala talaga nakalagay doon, no? Ang dating kasi, may iba sa inyo, whether nangyayari na to, mangyayari pa lang. Parang pupunta siya sa abroad. O baka nasa abroad na mismo, na para bang nag-regret siya. Na umalis pa siya ng Pilipinas, o napalayo pa siya sa hometown niya. So again, whether sa ibang bansa to, o napalayo lang dahil sa work. Napalayo sa hometown. Na para bang nagsisisi siya na sana di na siya umalis. Parang ang dating di na siya makaalis dun sa place na yon. Siguro dahil sa contract. OMG. So again, applicable lang to sa magtatrabaho sa abroad o mapapalayo sa hometown para mag-work. Kasi parang pagdating niya doon sa lugar na pagtatrabahuhan niya, dami palang problema doon. Na gusto niya na lang umalis.
Kaya lang din na siya makaalis kasi may contract eh. 'Di ba? Na para bang wala siyang ibang choice. Kundi magstay. Pero, puno siya ng hinagpis. Dahil nga, nagsisisi siya sa kanyang naging desisyon. Na mapalayo o mag-work dun sa place na yon. Sana hindi na lang siya tumuloy umalis. O sana hindi na lang siya tumuloy mag-work. Ganyan ang dating. Kaya tuloy, wala siyang ibang choice kundi tapusin ang contract. O else, mapapatrouble siya. Ayaw niya dun sa workplace. Magulo. Marami siyang kaaway dun. Kaya yan. Parang naiyak siya dyan. O puno ng pagsisisi o umiiyak. OMG. So again, either nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero kung nangyayari na to, walang pagbabago. Kung mangyayari pa lang, syempre, i-avoid na. Kundi, ayan ang sasapitin nila. Dun sa workplace na pupuntahan nila, OMG. So, applicable lang to kung paalis pa lang within 1 week from now. O magtatrabaho pa lang dun sa place na malayo nga. Within 1 week from now. Dun tatakbo tong reading natin. So, maganda kung iwasan na, di ba? Kaysa, yun nga, nandun ka na sa sitwasyon, hindi ka na makalis. So, wala namang ibang tao dito. Kundi kayo lang din. So, punta tayo sa susunod. Ano yan? Look for a sign. Dagdagan na nga natin. It's up to you. Diba yan? Walang direksyon. Wait. Inisip ko, karugtong to nung sinasabi ko kanina. Na may magkaka-problem o may problem na dun sa workplace. Na para bang, look for a sign kung para sa iba tong reading o hindi. So, hingi ka sa universe ng sign kung para sa iba to o hindi. Kung ikaw mismo yung magtatrabaho sa abroad within 1 week from now. O mapapaalis sa hometown. Kasi nga, kailangan mag-work sa malayo. So, para malaman mo kung para sa iyo. Ikaw mismo humingi ng sign. Kung tutuloy ka ba o hindi. Nasa sa'yo yan. Diba? Yung wait dito, kailangan mo munang hanapin tong sign, 'di ba? So pag nagkaroon ka na ng sign, nasa sa iyo kung anong magiging desisyon mo. Aalis ka ba o hindi? Tutuloy mo ba 'yan? Yung pag-work mo o hindi? So, anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.